Morning po mga kapatid, kumusta po? Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul. Our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating simulan ang araw na ito ng Martes sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Inspired to Inspire. Ikalawang bahagi o part 2. Ang ating batayang mga talata ay masusumpungan sa unang Timoteo 1:12 hanggang 16. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, pinusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Sa talatang 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila.
sa huling talata sa 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga katotohanan na ginagawa ni Jesus sa kanyang mga lingkod na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Una, be inspired by Jesus. Ikalawa, be inspired by Jesus' mercy. At ang ikatlo, be inspired by Jesus' grace. Sabi nga po doon sa talatang 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Para kay Apostol Pablo, tanging ang biyaya ng Panginoong Jesus ang pumilos sa kanyang buhay. Ginamit ang salitang charis na ang ibig sabihin ay favor, disposed to, inclined, favorable towards, leaning towards to share benefit. This is preeminently used of the Lord's favor, freely extended to give Himself away to people, because He is always leaning toward them. Sa isang article na sinulat ni Philip Vijaya, may pamagat na, What is the difference between grace and mercy? Ang sabi doon, mercy is the act of withholding deserved punishment, while grace is the act of endowing unmerited favor. In His mercy, God does not give us punishment we deserve, namely hell, while in His grace, God gives us the gift we do not deserve, namely heaven. Mercy and grace are the utmost attributes of love. The essence of the Bible is loving God and loving people through the lens of Jesus Christ. Two grand works of God have displayed His all-powerful, gracious, and merciful nature, creation and redemption. Dahil sa biyaya ng Diyos kung bakit may pananampalataya at pag-ibig si Apostol Pablo. At ang biyayang ito ay patuloy na sumasagana sa kanyang buhay. Sabi nga po sa Roma 5:20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Nagiging inspirasyon tayo ng iba dahil sa masaganang biyaya ng Panginoong Hesus. Be inspired by Jesus' grace. Ang wika sa unang Timoteo 1:15-16, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit ako pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa mga salitang ito ay malinaw na ipinapahayag ni Apostol Pablo na totoo ang lahat ng kanyang pahayag. Ang mga pahayag na ito ay dapat magsilbing halimbawa sa ibang mananampalataya. Sa pag-aaral sa buhay ni Apostol Pablo, makikita natin ang mga dakilang bagay na kanyang ginawa. Subalit para sa kanya, ang lahat ng ito ay kanyang nagawa dahil sa lakas na kaloob sa kanya ng Panginoong Hesus. Dahil sa habag ipinadama ng Panginoong Hesus. Dahil sa biyaya na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus. Dahil sa Panginoong Hesus, si Apostol Pablo ay naging inspirasyon ni Timoteo. Ang aplikasyon po nito, sa tuwing titingnan natin ang ating mga pastor at diakonesa, makita natin ang ginagawang pagkilos ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Makita nawa natin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay kung paano sila pinalalakas sa kabila ng kanilang mga kahinaan. Kung paano sila kinahabagan sa kabila ng kanilang hindi karapat-dapat. At kung paano sila patuloy na binibiyayaan sa kabila ng kanilang mga pagkukulang. Maraming salamat po, Pastor Joe at Jackseni, dahil ibinigay kayo sa amin. Ang hamon po nito sa bawat isa mga kapatid, hindi man po tayo maging pastor o diakonesa,
Maging isa tayo sa katuwang nila sa paglilingkod. Hindi man tayo tinawag upang maging pastor o diakonesa, maging isa tayo sa mga nagtatayo sa kanila sa tuwing nabubuwal. Isa tayo sa mga umaalalay upang matapos ang gawaing ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Ito ay sapagkat pareho tayong haharap sa Panginoong Hesus at ipagsusulit lahat ng ating mga ginawa. At ang Panginoong Hesus ang magsasabi kung tayo ba ay naging tapat na lingkod. Nagbibigay si Hesus ng inspirasyon sa akin at sa iyo, kaya naging inspirasyon din tayo. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang aming inspirasyon at ang mga inspirasyon na iniwan sa amin ng mga lingkod mo na nauna na ay naiisa pamuhay po namin Panginoon. At nawa kami rin naman ay maging inspirasyon sa iba. Lord, sa umaga pong ito, itinadalangin ko ang kapatid ko na kasama ngayon. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa. Ano man Panginoon ang gagawin, sila man ay magsisipasok sa kanya-kanyang mga trabaho. Sila man ay mga estudyante na papasok sa mga eskwelahan o sa mga paaralan. O mga nanay na may iwan sa tahanan. Panginoon, ano man po ang gagawin, saan man po pupunta, ay ang pag-iingat mo po Panginoon ang aming hinihilin sa iyo. Patuloy Panginoon na ilayo mo rin sa anumang mga kapahamakan at anumang mga karamdaman. Tuloy ko rin po nilalangin sa iyo Panginoon ang mga kapatid na may mga karamdaman. Habagan mo po sila Lord at i-extend mo po ang iyong mapagpagaling ng mga kamay upang maranasan nila ang kaginawahan ng kanilang katawan upang maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagpapagaling. Ganun din, Panginoon, ang mga kapatid na humaharap sa anumang mga pagsubok ng buhay, ang mga nahihirapan, ang mga financially, Panginoon, ay kinakapos. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang mag-provide ng aming mga pangangailangan. Ganun din ang mga dumaranas ng mga problema, ang aliwan, ang kapayapaan ng isip at ang solusyon ang iyo pong ipagkaloob. Lord, tinadalangin po namin na nawa ay palagi kami makasunod sa iyong kalooban at maging blessing po kami sa aming mga makakasalamuha. Kung paano Panginoon, inspired kami sa buhay ng aming Panginoong Hesus, sa buhay ni Pablo at ng iba pang mga apostol at na iba pang mga lingkod mo, nawa Panginoon ay kami man ay maging inspirasyon din sa iba. Salamat nga po Panginoon. We pray all this in the mighty name of Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. The reminder sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Pumayo at maglingkod.